Pamilyar po ba kayo sa halaman na to? Ang tawag po dito sa halaman na to ay Calathea lutea. Kadalasan ito matatagpuan sa kabukiran at ang tawag dito sa amin sa probinsya ay hagikhik. Ito po yung dahon na ginagamit kapag po tayo ay gumagawa ng suman o yung kakanin, lalo na kapag mga may okasyon. Ginagamit din po ang dahon na ito sa isang recipe na kung tawagin ay kinagang. Ang kinagang ay isang popular na recipe ng mga taga Bicol, lalo na po sa probinsya ng Sorsogon. Nung ako'y nasa abroad, nakita ko ito sa isang Pinoy store at napakamahal po ito pag binili nyo po doon. Kaya nang ako'y umuwi, naisipan kong magtanim ng ganitong klaseng halaman dahil sa ngayon ay ginagawa na rin siyang ornamental plant. Bibihira na kasi akong makakita ng mga taong nagkokoleksyon ng ganitong klase ng halaman. Kaya naman kapag naisipan kong gumawa ng suman ay gumugupit na lang ako dito sa aking tanim. Napakabilis po nito tumubo kahit nagupitin mo lahat ng dahon. Ilagay mo lamang po ito sa shaded area dahil ang dahon nito ay madali pong mag-dry kapag nasa direct sun. Kapag inamoy mo ang dahon na to, nakahawig siya sa dahon ng saging. Para talaga siyang dahon ng saging. Yan. Nung ako'y nasa abroad, nakita ko ito sa Pinoy store, nakalagay sa frozen. Pag pumunta ka sa mga kabundukan, maraming ganito. Kahit saan, lumingon ka kaliwat kanan, marami kang makikitang ganito. Kaya naman, nag-collection ako ng ganitong klase ng halaman para pagka gusto ko siyang paramihin at gusto kong gumawa ng suman, mag-harvest na lang ako sa paso. Karamihan nito hindi masyado pinapansin to. Pero ako, inaalagaan ko to. Ang tawag dito ay hagikhik. Marupok na nga pala yung sakong na pinagtaniman ko. Ililipat ko nga pala siya sa timba. Mas maganda kasi kung doon ko siya itatanim. Pag sa sako kasi nyo itinanim yung halaman, hindi nagtatagal dahil rumurupok ito. Sinasadya ko talagang bumili ng mga timba. Mura lang yan, nabili ko yan sa junk shop. Mas maganda itanim ang mga halaman sa timba kasi malawak ang kanyang pag-uugatan at lumulusog siya. Pag kasi sa maliliit na paso mo itinanim, ang halaman nagiging bonsai siya. At base sa experience ko sa pagtatanim, mas mainam talaga na malawak yung kanyang lupa. Mas nakakagalaw ang kanyang mga ugat, kaya naman malusog yung mga dahon niya. Kaya pag may mga sira kayong timba, gawin nyo na lang paso, mas maganda, may pakinabang. Pero siguraduhin nyo na ang timba ay may mga butas na malalaki. Huwag yung maliit kasi hindi siya magde-drain yung tubig kapag nagdilig kayo. Malulunod din yung halaman kasi pag nalunod yung halaman, may tendency na mamatay siya. May mga halaman kasi na ayaw ng masyadong dinidiligan din. Kung gusto nila medyo mamasa-masa yung lupa.